Mapagpalang umaga po, hapon po sa ating lahat. At welcome po ulit sa everyday Bible study po natin every 4 p.m. po dito sa Rema Fields. Kamusta po tayo? Nung mga nakaraan po, narinig po natin yung mga testimony ng mga pastor po natin, yung mga share po nila about sa mga natutunan po nila nung camping. Amen po. At alam ko po sa ating lahat ay fresh pa po yung camping. Amen po. Kasi no nakarang halos 2 weeks pa lang po simula nung natapos po ang camping po natin. Pero alam ko po na ang anointing po ng Lord ay nananatili po sa atin. O yung mga bagay na natanggap po natin ng camping ay nananatili pa rin po sa atin. Amen po. At isa po sa mga i-share po sa atin ng mga pastor o ng pastor po natin ay yung bilin. Amen po. Tulad po nung team po natin ng camping na Joshua 1:8 na sabi niya doon na giginhawang yung buhay kung susundin mo yung mga utos po ng Panginoon. Pero ayun nga po, alam ko po na sa ating lahat ay may kanya-kanyang bilin po tayo na narinig. Ibig sabihin po yun ay specific na para sa iyo lang. Amen po. At yung bilin na yun, ayun yung bagay na pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Amen po. At ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo yung isa sa mga natutunan ko po nung camping. Dito po sa 1 John chapter 5 verse 14. Ito po yung tinuro po ni Pastor Boy nung last na po ng camping, last day po ng camping. Ang sabi niya po dito, basahin ko na lang po. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ng Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Amen po. At tulad nga po ng sinabi ko po, tulad po ng team po natin ng camping, sabi niya doon, giginhawang yung buhay kung nandoon na tayo po ay sumusunod po sa salita ng Diyos. Amen po. At isa po sinabi po ni Pastor Boy po noon na sabi niya doon na hindi lang dapat alam natin o binabasa natin hindi lang dapat natin binabasa ang Bible, kundi inuunawa natin kung ano yung nakasaad doon sa salita po ng Panginoon. Amen po. At ang sabi niya dito, ang katagumpayan mo ay nandoon sa pangako sa iyo ng Diyos. Amen po. Ang sabi niya doon, ang katagumpayan daw po natin ay nasa pangako po ng Panginoon. Kung ano yung pinangako sa atin ng Diyos, sabi niya doon tayo magtatagumpay. At ang sabi niya po doon, maging matapat tayo dahil nalalapit na ang pagdating po ng Panginoon. Amen po. Dito po sa part po na to, na sabi niya doon, ang salita ng Diyos ay ang kalooban niya. Ibig sabihin po dapat, once na alam natin yung salita ng Diyos, o once na alam natin yung bilin ng Diyos, sabi niya, nandun yung kalooban niya. Nandun dapat tayo sa perpektong kalooban ng Diyos. Paano malaman kung ikaw ay nasa perpektong kalooban ng Diyos? Ang bagay po dapat alam natin kung ano yung salita niya. Amen po. At alam ko po na sa atin pong lahat ay marami po tayong natutunan sa mga i-share po ng mga pastor po natin. At isang bagay din po na naunawa o natutunan ko, yung divided seminar po natin. Amen po. Napakaganda po ng i-share, napakaganda po ng pinag-aralan po natin nung camping. Amen po. Nandun yung intercession. At nandun din po na naalala niyo po yung kwento po nung superintendent. Amen po, na aksidente. Na mamamatay na siya. Pero alam niyo po, yung pastor niya, sabi niya doon, ipinaglaban niya yung superintendent na hindi siya pwedeng mamatay. Alam niyo po, napakaraming ipinakita ng pastor niya sa Diyos para lang hindi mamatay yung tao na to. At alam niyo po, isa sa mga bagay na natutunan ko nung divided seminar po na to, o isa sa mga natutunan ko nung time na nabasa ko po ito, ay yung hanggang kailan mo ba kayang ipaglaban yung kaluluwa na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Amen po. Sa atin po bilang mga tao, may mga kaluluwa na ipinagkatiwala sa iyo ang Diyos at dumarating yung time na manghihina po yan. Darating yung time na mag-asawa sila, darating yung time na lalayo sila. Pero bilang isang lingkod ng Diyos, hanggang saan mo sila kayang ipanalangin?
Amen po. Naalala ko po dati yung isinare po sa akin ng pastor ko nung nakadeploy po ako sa isang outreach na lagi ko pinupuntahan yung kabataan, lagi ko siyang pinapalo, pinupuntahan sa bahay nila. Alam niyo po hanggang dumating yung time na sabi sa akin ng pastor po na yun, sabi niya doon na hindi lahat ng mga bagay ay madadaan mo doon sa follow-up, pagbibisita mo sa kanya kasi ang darating yung time na kailangan mapagtagumpayan mo siya doon sa panalangin. Amen po. Kailangan mapagtagumpayan mo siya doon sa prayer. Kasi once na napagtagumpayan mo siya sa panalangin, sabi niya po, yung tao na yan ay babalik ulit sa paglilingkod. At alam niyo po, sa amin po bilang, sabi nga po ni Pastor Marlon, darating yung time na manghihina ka, darating yung time na malulungkot ka. Pero alam niyo po, isa sa kagandahan po nito, ang sabi niya doon, meron nag-i-intercede para may panalangin ka. Isa yung may namamagitan upang ipag-pray ka. Ipag-pray po tayo. Na alam niyo po ako personal, dumating na rin yung time na nawala rin po ako sa paglilingkod. At makalaking pa salamat ko po, hindi ko man totally kilala kung sino yung nag-pray o yung naging dahilan kung ba't nanatili ako na bumalik ako. Pero nagpapasalamat po kasi hindi siya nagsawa na manalangin o mag-intercede sa Panginoon para may balik po ako sa paglilingkod. Amen po. Tulad ng pastor po na yon, sabi niya doon, nagbigay siya ng 4 na dahilan para hindi mamatay yung superintendent. Amen po. Sabi niya doon sa una, sabi niya, siya ang Sunday School superintendent ko, maaaring hindi siya ang pinakamagaling sa buong mundo, ngunit siya ang pinakamagaling na hawak ko. Tinutulungan niya ako, dinadalaw niya ang mga hindi na dumadalo sa simbahan. Nagtatrabaho siya ng buong linggo at tumutulong siya sa akin sa ibang kaparaanan. Pangalawa, ibinibigay niya ang 30% ng kanyang sweldo sa simbahan. Pangatlo, siya ay isang impluwensya para sa Diyos at para sa mabuti. Nakikipag-usap ako sa kanya sa mga negosyante at naniniwala sila sa kanya. Siya ay nirespeto nila. Pang-apat, sinasabi ng Biblia na ang kamatayan ay isang kaaway. Alam niyo po, sabi niya doon, kumbaga napakaganda po dito na nakipagkatwilanan siya sa Diyos eh. Amen po. At napakaganda po kasi sabi niya dito, dapat alam mo ang salita ng Diyos. Tulad po ng binasa ko po kanina sa 1 John chapter 5 verse 14, ang sabi niya, nandun yung kapanatagan. Sabi niya, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibinigay niya sa atin ng anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam natin nakikinig sa atin ang Diyos, alam natin tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Ibig sabihin, nung time na ikaw o tayo po ay lumapit sa Diyos, naniniwala na tayo na yung bagay na naipanalangin natin ay natanggap na po natin. Amen po. At alam niyo po, isa po sa mga listener ng mga pastor po natin, yung mga testimony po nila, kung paano sila nakarating ng camping at paano po nila na-provide lahat ng financial needs po nila. Amen po, at nakaka-bless po dahil pinatunayan po ng Diyos na hindi siya kailanman nagkulang. Amen po. Maging sa akin po personal, sa amin po dito po sa lugar ng Candelaria ay dito wala po kami, ang fundraising po namin ay every camp po. Ang fundraising po namin every camp ay yung chili garlic daw po. Salamat po. At every camping po yun yung ina-expect namin na yun yung mag-provide ng pangangailangan po ng mga miyembro, pangangailangan sa transpo, lahat po. Pero alam niyo po, mabuti po ang Panginoon kasi alam niyo po, bilang isang lingkod po ng Diyos, mag-pray ka, mag-faith ka. Kasi sabi nga po ni Pastor Marlon, every year, pinapataas ng Diyos yung faith mo. Amen po. Every year, dapat tumataas yung faith mo, hindi ka nag-i-stick doon sa kung ano yung nakikita mo, kundi naniniwala ka doon sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. At alam niyo po, sabi nga, kung pinili ka ng Diyos, ang Diyos ang gagawa ng paraan para makasama ka. At alam niyo po, nung camping po, nandun yung pag-pray namin na Lord, salamat dahil alam namin na provide mo na yung camping namin. Amen po. Nandun na, alam niyo po, before camp, magugulat ka na lang kasi may biglang mag-chat sa'yo na idagdag mo na to sa camping mo. Amen po. Actually, hindi naman totally buo, pero nandun na nagpapasalamat ka sa Panginoon at nagsasabi ka na, Lord, kailangan mo pa ng ganitong halaga. At alam niyo po, tulad nila Pastor Marlon,
na-share niya, sabi niya doon, bayad na sila before mag-camping. Alam niyo po, nakaka-inspired yung gano'n na wala ka nang ibang iisipin. At alam niyo po, glory to God, dahil nung time na mismo nung arrival, dahil nung time na mismo na nandun na kami sa campsite, nandun po na naibigay na po ng Diyos yung kailangan namin. Yung camping namin ay nabuo na po. Amen po. At nung time po na alam niyo po, nandun na ang pinag-pray namin yung transpo pero naniniwala ka, sabi niya doon, nandun dapat yung kapanatagan mo, na paniniwala mo na ang bagay na hinihiling mo ay na-provide na po ng Diyos. Amen po. At alam niyo po, hindi na po kami nag-aalala kung mapoprovide yung transpo kasi naniniwala kami na yung bagay na to ay naibigay na po ng Panginoon. Amen po. At alam niyo po, isang bagay din po ang gusto kong i-share sa inyo. Actually, nandun yung papa ko eh. Amen po. At hindi po nakakalam, si papa po kasi ngayon ay nasa Bulacan. Doon po siya nag-outreach kay Pastor Rodel po. Hindi po siya sumabay sa amin, kundi doon po siya sumabay. Alam niyo po, dumating yung time na nagulat po ako nung camping na mismo siya yung lumapit sa akin. Tumingi siya ng sorry. Amen po, kasi sabi niya doon, sorry kung dati ako yung nagiging dahilan kung bakit pinipigilan ko yung ginagawa mo. Pero ngayon, itong camping na to, mas naunawaan ko kung ano yung kahalagahan ng ministry na pinili mo. Alam niyo po, glory to God po, dahil kumbaga ito yung prayer na inilaban mo ng ilang taon. Alam niyo po, 7 years kong sa pag-serve sa Lord, ito yung prayer na hinihintay, ito yung answered prayer po na hinihintay ko po. Kasi bakit po? Kasi nandun na sabi niya doon na mas nauunawaan ko na ngayon yung dahilan kung bakit mas pinili mo maglingkod kaysa magtrabaho. At ngayon, dahil hindi ka naman nagtatrabaho, ako na lang susuporta sa'yo. Amen po. At alam niyo po, isang malaking answered prayer po yun na sa bawat lingkod po ng Diyos na once nalilaban mo yung panalangin mo sa Panginoon ay pamilya mo ay maglilingkod sa Panginoon. Sabi niya doon, hindi niya kailanman nahayaan na hindi mangyari yun. At alam niyo po, glory to God po, dahil isa po ngayon yung parents ko sa nag-support po sa ministry na pinagkatiwala po ng Panginoon. At nung camping po, isa rin po sa mga nautunan niya yung sabi niya doon na ganun pala yun, na hanggang hindi ako nagbibigay sa Diyos, hindi pala ako makukuha. Na sabi niya doon, kailangan ko palang magbigay sa Panginoon upang magbigay din ng Diyos sa akin. At doon niya mas naunawaan yung tunay na kahalagahan po ng ministry na pinagkatiwala po ng Diyos. At yun po, tulad po ng sinabi ko kanina, sabi niya, nandun yung kapanatagan na tayo ay lalapit sa Diyos, pero naniniwala ka na i-provide na ng Diyos yung pangangailangan. Nandun na naniniwala ka na naibigay na ng Diyos yung need ng ministry mo. Amen po. At sabi nga po doon sa last verse po, sabi niya, at kung alam nating nakikinig sa atin ng Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Verse 16 po, kung nakikita ninyo ang inyong kapatid kay Kristo, sabi niya doon, yun yung bagay na kung saan, sabi niya doon, dapat alam natin yung ipinangako ng Diyos. Alam natin kung paano panghawakan yung pangako ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Amen po. At yun lang po yung gusto ko pong i-share po sa inyo. Glory to God po. Nawa po tayo po lahat ay pinagpala po ng camping at tayo po yung lahat ay pinagpala po ng salita ng Diyos. Salitin ko po na sabi niya doon, kung susundin mo ang mga utos na to, ikaw ay giginhawa. Ibig sabihin, kang ginhawa ng buhay natin ay hindi nakabase sa kung ano yung kaya natin gawin, kundi nakabase sa kung paano natin sundin yung pangako po ng Diyos. Amen po. At isa pa po, last na lang po pala, sabi niya doon, isa sa mga niremind din po ng Diyos sa akin personal, o maging sa amin po sa lugar na to, ay yung sabi niya, huwag kang aalis sa wealthy place mo. Amen po. Huwag kang aalis sa kung ano, kung saan ka nilagay ng Diyos. Kasi dyan ka pagpapalain ng Panginoon. Hindi mo man napapansin, pero unti-unti na ibibigay ng Diyos yung pangangailangan. Unti-unti na po provide po ng Panginoon yung mga pangangailangan po natin. Kasi bakit po? Kasi tinatapakan mo yung perpektong kalooban niya. At ang perpektong kalooban ng Diyos ay maalaman po natin kung alam po natin ang kanyang mga salita. Ang katagumpayan po ng isang Kristyano ay hindi nakabase sa kung ano yung kaya niyang gawin, kundi nakabase sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay niya.
Salamat po. Magandang hapon po ulit sa inyo. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, sa dakila sala, salamat Panginoon sa hapong ito. Patuloy na pinagpapala po, Panginoon, yung mga nakapakinig. Maging, O Diyos, yung mga lingkod mo, Panginoon. Lord, hayaan mo na patuloy na i-bless mo yung mga salita, Panginoon. Maging magamit namin ito, O Diyos, so pampatuloy na makasunod kami sa perfectong kalooban mo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo and God bless po.